you answer the question of Honorable Marcoleta. May I be cleared out for in sa aking motion? So my motion is on the table. So may I know the decision of the chair? Tapos ako, okay, so wala na po tayong wala na. There is no pending motion. Okay, thank you, Mr. Chair. Yes. To answer the question of the Honorable Marcoleta with respect to the totality of acts of Attorney Lopez, the chair already explained it clearly in my opening remarks. And I will repeat, Congressman Marcoleta. While Attorney Lopez presented herself as respectful or courteous, nakita po ng committee na ang kanyang mga sagot at mga pagkilos mula sa mag-umpisa ng inquiry na ito ay evasive, uncooperative, and untruthful. Ang suma total at kabuuan ng kanyang mga acts and responses ultimately convinced the committee that Attorney Lopez was guilty of interfering in and frustrating Congress' exercise of its power of legislative inquiry. Halimbawa, isolated incident lang daw ang kanyang pagtanggal kay Yusek Gloria Mercado sa DepEd, subalit napaamin rin siya alauna na may mga iba pa siyang mga tinatanggal na opisyal sa DepEd kahit na hindi siya opisyal na ito. Paulit-ulit din pong sinabi ni Atty. Lopez na wala siyang alam sa utilization ng Confi Fund ng OPP. Paulit-ulit ito na sagot, subalit may mga dokumento at ebidensya kagaya na lamang ng mga sulat sa COA at testimonya mismo ng iba pa nitong resource persons na nagtuturo kay Atty. Lopez bilang involved hindi lang sa pag-request ng Confi Fund kundi pati na rin sa utilization at liquidation nito. Inamin ni Atty. Lopez na sila ng kanyang assistant COS na si Limuel Ortonio ang nakalagda sa sulat sa COA patungo sa liquidation ng confidential funds. Inamin niya rin na nag-issue siya ng isa pang sulat na tinatangkang pigilan ng ang COA sa pag-comply sa isang subpoena mula sa Kongreso ito. Ilang beses rin po nakatanggap ang committee ng mga iba pang sulat mula kay Atty. Lopez na tumatanging humarap sa committee on the basis of the same grounds na kanyang inilahad sa sulat ng COA. Kung titingnan po ang totality of Atty. Lopez acts, malinaw na mayroong clear, persistent, and willful attempt to interfere, frustrate, and defeat the inquiry undertaken by the committee. At dahil dito ay nahatulan siya ng contempt under Section 11F of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. During the course of the hearing, Atty. Lopez was asked, tinanong po siya, kung sila po ay nagsampa ng kaso dito po sa Supreme Court, dito po sa request ng Kamara para humingi po ng mga dokumento at sinabi po niya ay hindi. Ang act po ng Congress, ito po yung na-desisyonan na nakaraang hearing at kung meron man pong question sa constitutionality na ginagawa po ng Kamara at anytime po pwede po tayo mag-question sa Supreme Court via petition for certiorari. Maraming salamat po kung saan. Mr. Chair, yun nga po yung tinatanong ko sa inyo kanina kung paano ginanap yung assessment ng totality of evidence. Sapagkat kung napansin po ninyo, isinama po yung umano ay pagtatanggal ng ibang kawani ng DepEd na wala yatang ang pagkakatingin ko po sa mga minutes ay wala pong due process na pinagtatanggal po sila. Isa po yun yata sa ebidensya na ipinasok ninyo sa totality. Tama po ba? Siya lamang po yun sa mga gusto ko lamang pong puntuhan yun sapagkat ako po bilang isa, tinanggal po ako sa lahat ng aking committee. Hindi ko man lang po alam kung anong kasalanan ko. I was not even informed. The first element of due process is notice. I was not notified. What did I do wrong? Wala po. Pero pinagtatanggal po ako. Tinanggap ko naman eh. Pero wala po due process. Yun po ang gusto kong ipaintindi rin. Pati nga po yung
membership ko sa commission and appointments na wala namang kinalaman dito sa gawain natin sa Kongreso, tinanggal din po ako ron. Pero kung ang due process, tingnan po ninyo yung ginawa niyang sulat. Point of order, Mr. Chairman, point of order. What is the point I of think, order? Mr. Chairman, the gentleman, is not under investigation in this committee, and we are investigating other matters. If you wanted to be Mr. Chair, I still have the floor, Mr. Chair. I still have the floor, Mr. What is the point of order? Congressman Marcoleta, this will be deliberated. 1 minute. Pwede mo bang pigilan sa nagsasalita? Mr. Chair, while you are suspended, can we respectfully request that all the employees of the Office of the Vice President sit together so that we can easily confer with each other, because the other employees are this is away from us. So we want to sit together so that we can confer easily with each other. Please, thank you. May I proceed, Mr. Chair?